Ayan. Yes, good morning! Good morning din po sa mga viewers natin ngayong umaga. Isa na naman pong makabuluhang talakayan ng pag-uusapan namin. Siyempre, ang topic natin for today is broiler chicken. Isa pa rin sa magandang pagkakitaan. Ayan. Oo. Isa pa rin ang broiler sa magandang alagaan. So, kumbaga hindi tumitigil yung iba dahil nga ang pag-aalaga ng broiler is 32 to 38 days pwede mo nang i-harvest. Diba? Napakaliit lang yung time na para natin sa pag-aalaga. Nakita mo naman yung improvement, diba? Kahit sabihin mo tinawag siyang 45 days, not necessarily na mag-iintay ka pa ng 45 days. Yes. Tsaka ang pag-aalaga po kasi ng broiler, hindi naman full-time na nandun ka sa pag-aalaga ng broiler. Pwede mo naman itong gawing sideline mo lang. Ika nga. Ako po, experience ko po, nagtatrabaho po ako dito sa Metro Manila. Pero sa province po namin, nag-aalaga ako ng baboy. And at the same time, dahil gusto ko pa rin ng another extra income, so, pwede mong pagsabayin yung pag-aalaga ng broiler. So, yan po yung karanasan ko po dito sa pag-aalaga. Dito naman, mga 38 days, nag-harvest na po kami. Sa 50 heads po ng pag-aalaga natin ng broiler, kahit pa paano naman po, is kumikita naman po tayo. Yun ang mahalaga dun kumikita. Hindi naman mahirap talaga yung pag-aalaga ng broiler. Kundi dito, pwede mong gawing sideline kahit na po nagtatrabaho kayo or meron kayong ibang inaalaga ang hayop. Tsaka hindi naman kailangan na mag-50 heads ka kaagad. Yes. Halimbawa, nagsisimula ka pa lang, paano kung wala ka sa province at nandito ka rin sa city? Di kung kahit sa backyard lang, kahit mga ilang piraso muna, pang pamilya muna na, di ba, consumption, pwede ka muna mag-try kasi hindi naman din bantayan ng, mga broiler At libitom naman yung pagpapakain natin. Pag nilagyan mo siya ng pagkain sa umaga, at saka ng tubig, pagdating ng tanghali or hapon, tingnan mo lang kung may pagkain pa doon. So, hindi naman totally talaga consumable ng oras. At saka makikita mo dyan yung last time na binidyo natin, magandang guide o magandang gayahin yung kay Sir Flor. Ay, oo. Diba? Ang sistema niya, naglalagay siya ng 50 heads sa kulungan. After a week, magsasali na naman siya dahil pag na-harvest mo na yon, hindi siya nawawala ng stock. Anytime na pumunta ka sa kanya, bibili ka, live or dressed chicken, meron siyang ibibigay. O meron tayong ibibigay, diba? Pwede natin gayahin yun. Oo. Kaya nabanggit mo, hindi 50, kahit nasa 25, basta weekly, naglalagay ka lang or 10 yung inaalagaan mo. Tapos weekly, bumibili ka ng 10 heads. Kahit pa paano, hindi mawala ng supply. At saka, syempre yung pagmamarket, diba? Mahalaga kasi yun sa pagmamarket na dapat kapag kailangan ng customer, meron ka kaagad maibibigay dun sa customer. Yes. Speaking of market, yung marketing natin dapat, bago tayo mag-alaga, meron ka ng buyer na mag-aalaga ako after a week, siguro mga 2 weeks, 3 weeks, mag-harvest ako. Alam ko na kung sino bibigyan ko. Yun ang dapat nating din tandaan para tayo kumita ng ayos. Kung alamin lang natin, maraming iba't ibang option na pwedeng pagkakitaan sa broiler. Hindi lang doon sa yung mga pagbebenta ng buhay. Diba? So marami pa. Kumbaga, kung aalamin lang natin, is marami tayong makukuhang source dito. Oo, yun. Katulad nga po nun, nabanggit ni Miss Ana, yung kay Sir Florante. Yung sa kanya, ang ginawa niya pong market ay kung ano yung kailangan ng tao, dun siya. Oo. Katulad po nung sabi niya nga po, may naghahanap sa kanya ng purong liig lang. Di nagpapak siya ng purong liig lang. At least kung meron 100 pesos, 150 pesos, kung ano yung capacity na meron or budget na meron yung tao, ganun yung ginagawa niya. Yung mga special cuts na tinatawag, di ba? Katulad yung makikita natin sa screen. Ayan, yung whole chicken. Ayan, yung mga iba-ibang cuts na puro wings, yan. Drumstick, thigh part. So, kung ano yung preference ng mga nasa market or ng mga consumer, pwede mong i-provide. Kasi nakapack na siya, naka-chop-chop na siya per part. Yung mga ganang cuts, mas maganda yan kasi uso ngayon ng lalo na sa Los Baños, iilan lang yung nag-o-offer ng inasal. So, may isang restaurant doon o isang kainan na yun lang talaga kasi Grab and Panda, inaano niya, pumasok siya doon. So, ang dami talaga, dami niyang orders. Tapos, meron doon isang kabarkada nung friend ko na inasal din. So, ang ginagawa niya,
para mas affordable, ayan, bumibili siya ng mga ganang cuts. So, buy one, take one. Yung maliliit lang na wings. Yun ay hindi kasama yung ganito, ha? Ito lang yun. Ibibigay mo ng 45 pesos. So, tayo, nag-aalaga, pwede natin gawin yan. Magtingin tayo o mag-source tayo ng mga ganong resto na kinikater yung mga ganong cuts. Ang laki talaga ng magiging profit mo, yung kita mo. Ayan. Yung mga nag-a-unli wings. Yes, diba? So, kumbaga, humanap po tayo ng magandang mga ganang buyer na everyday pero cash din yung ibibigay sa atin. O di mapapaikot mo yung puhunan mo, di ba? Saka kung bago pa lang tayo at wala ka masyadong market pero nag-aalaga ka at yung bakuran mo medyo malawak, pwede mo yung gawin, mag-dress ka tapos iluto mo. Di ba uso ngayon yung mga maliliit lang na cart na doon sila nagpiprito? Sila na nag-ano, di ba? Magkano lang, mga 15 pesos, makakabili ka na ng maliit na pakpak. Nakaprito na, pang ulam na. Ayan, at kung medyo may extra budget ka pa para mas mai-market mo pa yung product mo. Speaking of, nabanggit nga ni Nanay, inasal. Ayan, pwede nga natin i-alok din doon sa mga nag-iinasal. At saka, yan, kahit tayo rin mismo, kahit simpleng binalot sa dahon, diba, ma-market na natin kahit simpleng adobo, chicken adobo. Ayan, partneran mo lang ng itlog tsaka kamatis, di okay na. Di okay na, masarap na yan. Lalo na ngayon, pasukan. So, maraming mga estudyante sa mga workers na nagtitipid, pwede mong i-offer, di ba? At saka ngayon naman po, ngayong season naman po talaga, kung mapapansin nyo, marami yung kumakain ng manok. Ako, chicken eater ako kaysa pork. Okay, pork lover kasi. At saka yung mga mga senior, kasi napansin ko to sa nanay at tatay ko dahil medyo may sakit-sakit na, chicken talaga yung mas ina-advise sa kanila. Yun lalo na yung mga white meat, yung nasa breast. Yun talaga yung advisable na kakainin, lalo na kung mga high blood. Lalo naman yung uric, di ba? Di ba? Alam natin yan kasi yung mga magulang natin, yun na nga i-encounter So, yun yung mga kagandahan ng pag-aalaga ng 45 days. Kahit po sa likod bahay natin, pwede tayo mag-alaga. At iisipin nyo, ay problema, gawa na lalo na ang aming bahay, puro tapat-tapat ng mga bahayan. Marireklamo ka, ipot ng manok, pasintabi po dun sa kumakain na iba yung amoy, mabaho, di ba? Actually nga, Miss Ana, dito nga sa atin, di ba, nag-experiment na tayo, nag-alaga din talaga tayo ng broiler dito sa subdivision. Siyempre, dito sa subdivision, puro bahay. 25 po yata yung inalagaan natin doon, 25 heads. Ano lang po yun, sa garahe lang po yun yung inalagaan namin. Actually, wala naman nagre-reklamo na mabahong amoy. Hindi nila alam na meron tayong alaga. Kasi tapat lang nung actually, yung pinaglagyan, di ba, may bahay na. Yes, dating kulungan ng baboy, inawan lang po namin sa ibabaw ng kulungan naman ng broiler. Pero hindi tayo nareklamo kasi nga, sa tulong po ng technology, yun naman ang talagang nakakatulong dahil hindi lang yun, hindi lang naliles yung amoy. Sa 32 days, nakapag-harvest na tayo. Depende na rin sa diskarte nila, di ba, sa management nila. Yung iba, mas early pa nakapag-harvest. Diba may mga parang 28 days. Meron ng 1.1, 1.2. Tataas na ng timbang. Ang lalaki na ng timbang, lalo na kung talagang monitor natin yung pag-aalaga. At ang kagandahan nito, yung ating marketing ay hindi tayo mapapahiya dun sa bibigyan natin. Kasi iba talaga yung lasa ng ating meat pag ginamitan ng technology. Diba? Ayan, iba pang option na pagkakitaan. Pwede tayo mag-marinate. Di ba? I-pack mo lang doon sa mga parang sealable plastic. Yan, nasa na natin, diskarte na natin yan. Kung meron ka pang time, mag-process ka. Uso na yung mga pang-ulam ng mga bata, di ba? Chicken burger, chicken langganisa. Yan, di ba? So, healthy pa kasi chicken. At saka ikaw pa yun gumawa. Kaya alam mong healthy, di ba? At malinis. May mga feedback tayong nakuha doon sa ating mga user. Mga nag-alaga din ng broiler. So, ito galing na lang dito kay Sir Ariel Bonin. Ayan. Sabi niya po, maraming salamat ma'am sa Atubi. Unti-unting nakilala ang aking maliit na manukan. Maganda ang karne ng mga dressed broiler chicken po. Diba? So, hindi lang po galing kay Sir. Meron pang isang nag-feedback sa atin. Yan, guys. Ma'am Carmela Santa Maria Santiago. Sabi niya, ang ganda po ng Atubi, yung poop ng alaga namin,
misi at mabaho. Sana makatulong po ang Atomy para makahabol mga sisiw na nabansot. Tapos meron pa siyang follow-up. Salamat, no order po ako ulit. Sulit po, nakatipid kami sa ipa. Hindi na need gumamit ng maraming rice hull para maitago ang amoy ng pupo. O yan, diba? So, yan yung sinasabi natin na doon sa paggamit, hindi lang basta maganda yung nagiging paglaki or nakakatipid pa rin sa ibang mga iba-ibang paraan. Yes. Yan kasi si ma'am, lagi may rice hull yung kanilang, syempre ang rice hull, magkano din naman, medyo mahal din. So, doon siya nakakatipid. So, hindi lang sa amoy, yung pinoproblema natin na baka ba't ayaw nyo mag-alaga kasi hesitant kayo dahil mabaho yung amoy ng dumi ng manok. Pero, kita nyo naman na maraming ngayon na active na nag-aalaga ng broiler kasi hindi na nila problema yung amoy ng pupo ng mga manok nila. At saka yung mga langaw. Kasi karaniwan kapag may alaga kang manok, talaga langaw ang ang nagiging problema din, di ba? Yes, isa pa rin yan. At basta kung maganda yung management natin, hindi natin napapabayaan na wag mabasa yung kanilang dumi kasi kahit maglagay na tayo kung ano man yung nilalagay natin para ma-prevent yung amoy. Once na nabasa po yan, medyo, syempre dumi yan Oo, aalingaso pa rin yan. Basta samahan din natin ng good management. Yes. At isa pang tip po dyan, kung mag-aalaga kayo ng madamihan, doon po kayo kukuha syempre ng mga sisiw sa legit. Yes. Kasi minsan nasa sisiw din yan Bawa, sasabihin nila class A o class B, regular, kung nagbigay na nga talaga tayo ng magandang pagkain, nag-medicine na tayo, nag-vitamins, mineral, hindi pa rin lumalaki. So, nasa, nasa sisiw rin. So, kailangan kumuha tayo ng magandang quality ng sisiw at yung legit na supplier ang ating kukuhanan. Oo, kasi po yan din po yung nagiging problema talaga ng iba, lalo na kung tinatawag lang, hindi ka actual talaga na nakakapunta dun sa physical store para makita mo ng physical din yung mga sisiw na kukunin mo. Yun ay mga padala lang. So, dapat kumuha talaga tayo dun sa makilala natin para alam natin yung quality ng sisiw na maibibigay sa atin. Kasi nga iba, nagtataka, bakit ganito? Ang dali kong mamatayan ng sisiw. Ganyan. Diba? Sa kalidad nga ng sisiw na nabili natin, baka malay nyo, may sakit na pala or defective na. May na pala sa hatchery. Kasi minsan nasa breeder din yan at doon sa kinukuhanan natin, yun ang nagiging problema. Siyempre yung pagkain. Mahalaga yan. Mahalaga po yan. Kailangan bigyan pa rin natin ng quality na pagkain. Hindi yun tayo din nagtitipid. Kasi kahit may technology yan, ang ibibigay mo lang siyempre ang broiler naman kahit pa paano kumakain yan ng mga kanin-kanin. Kasi na-experience natin yan. So, hindi pa rin, okay naman din magbigay kung nagtitipid tayo. Pero, mas maganda pa rin na bibigay pa rin tayo ng commercial feeds. Kasi, kumpleto na po yan. Hindi na natin nakakailanganin na kung ano pa yung ibibigay natin. So, pwede lang yung partial and then commercial feeds and then lagi dapat may tubig. Ang importante dito, syempre, yung pag-harvest nila, once na, syempre, naka-technology, yung kagaya ng feedback ni Sir Ariel Bonin, maganda talagang kalalabasan ng karne ng inyong broiler chicken. Yun ang, kumbaga, doon tayo magbabasa sa kikitain natin. Syempre, kung hindi maganda yung quality ng karne na na-produce mo, edi walang masyadong bibili sa'yo. Edi, syempre, kung dito ay malasa, malinamnam, siksik ang laman ng karne ng broiler, talaga namang mabenta, yun nga lang kay Sir Flor, di ba? Oo, di ba? Binabalik-balikan siya kasi iba daw talaga yung lasa ng kanyang chicken, lasang manok. Pero iba, kasi malinamnam. Kumbaga, katulad nung sa yung mga frozen chicken, di ba? Kasi ako naka-experience na, pag niluto mo yan, lumiliit. At saka iba talaga yung, alam mo yung hipla nung kanyang karne, medyo magaspang. Magaspang. Pero yung ginamitan ng technology, iba yung texture. Tender, tapos pino. Pino yung pagkamit niya. At saka isa din na nabanggit ni Ma'am Patino dati, napansin nila, hindi matubig yung karne ng manok. At saka kahit na po matagal na nakalagay sa freezer, hindi nagbabago yung texture ng karne ng manok. Yun ang maganda doon. So, baga, yung quality pati ng product natin maganda, edi babalik-balikan tayo. Yun ang kagandahan din sa marketing natin
kumbaga, nagsimula ka, pag nakita nila yung quality ng product mo, yung customer na mismo ang tatawag sa'yo. Pupunta na sa'yo. Ayun. At saka walang tapong kasi sa manok. Saka yun, yung chicken feet. O, diba? Ay, paborito. Paborito ko Hindi rin yan. tapon yan. Oo, walang tapon. Parang, ang dugo din, hindi rin naman tinatapon kasi kinakain na rin, diba? Oo, isaw-isaw na dugo. Pero yung iba po, ang ginagawa, yung malamang loob. Yan, na hindi na kinakain ng tao. So, napapakinabangan para sa hito. Ayun. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood sa atin. And always remember, Team Atovi will continue to educate, Share and inspire others. Bye-bye!